when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So I entitled this message, Who is Jesus to you? Sino ba si Jesus Christ sa inyo personally? Sa mga mo'y kita subong nga aga, Lord, we come before your presence, padayon gin Dios with a humble heart. Kag nagapasalamat ginang Dios sa sining opportunity once again that you have given to us, Lord. Kag we ask, Lord, subong nga aga, padayon ka magatindo sa among tag sa katagi pusoon, tag sa among kapanghuna-una, Lord God. Para gin Dios may lugar ang imong mga pulong sa among tagi pusoon, kay inigin Dios mangin buhi subong sa amon, Lord. We ask, God, for your spirit nga paday mag-enlighten sa amon ginang Dios sa gusto mo nga ihambal subong sa amon paagi sa mga words nimo. Kag we are asking, Father God, that our spirit shall be, Lord God, poor enough, Lord God, shall be humble enough, Father God, sa pag-receive sini Ginoo. Gabay pa ini maging pagpakamaayo subong sa amon, Ginoo. We ask, God, for your will to be done in our midst today. Thank you in Jesus' name we pray. Amen. So sino ba si Jesus Christ sa aton? We know that this question ginhambal ini sa ni ipamangkot ni Jesus Christ sa iya mga disciples, and we as disciples of Christ, we are also being asked today, who is Jesus to you? Who is Jesus to us? Sino ba si Jesus Christ sa aton? Sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Balaan yung religion of the Philippines before the Spaniards came diri sa aton nga lugar, sa aton nga bansa. The Philippine religion before the Spaniards came in 15th century. Di ba si Magellan nag-abot 1521 din man, if I'm not mistaken. 1521 sa may, hindi ganit pa? Basta somewhere there sa Visayas, sa Cebu. Kaya ang religion, before siya nag-abot dire, ang religion sa Philippines is animism. It is a belief that objects, places, and creatures all possess a distinct spiritual essence. In Philippines, these spirits are called anito, or mga diwata, or mga maligno, mga ano pa sa aton gani? Ano gani sa aton na mga mga diwindi, mga kapre, mga tikbalang, mga di ba balantan no? Kisa na dukan kita sa dulom, kaysa siyempre mo naghamba sa aton, may mga maligno da, may mga kapre, panigarilyo, mga agta, kilala yung agta. Wala kami kilala sa agta. Agta ko na daw tao na sa gamay nga daw amongat sa babaw, itom-itom para sa babaw sang mga puno. Sabi nila kung mga tao nga itom nga putot, daw agta ka. Ano na? Kaya mo na ilambal. Sa Philippines, amo na ang aton nga religion before some religions came sa Philippines. Ang Philippines may 3 periods sang religious beliefs. First period dira is the prehistoric time to the 12th century. 12th century, 1200s. So, on this period, most of the people are animists. So, nagasimba, kita mo, may mga ilan man sila, yung mga Diyos nga ginapang obra, mga kahoy, mga bato. So, ari pa rin subong, iban. The second period, ang first period ng animism, second period was between 13th century, kag pakado sa 13th to 15th century. This period was the proliferation, paglapta, sang Islam. So ang Islam, at this time, Islam reached all parts of Philippines, including Manila. So bilugin ang Islam, nag-conquer gigili, naglapta gigili, halin sa Mindanao, pakadto sa Visayas, pakadto sa Luzon. Ang Islam, so una gid manggaliya ang Islam diri mga Muslim sa aton sa Philippines. This city was once ruled by the Muslim. However, when the Spaniards came with their mighty armada and gunpowder, siyempre sila may mga kanyon sila, ti mga Muslim yung mga espada malang, kag mga iban may mga mga armas-armas nga sulsog tapos palokpon. Kita ira sa mga movies adto. So muna sa to siya yung mga Spaniards ya kay mga kanyon karon. Kita mga armada day Magellan sa tong time. It proved to be more than the Muslim can handle. Eventually Manila was lost. So na-conquer sang Spaniards ang Manila, hasta nagkadto sa Visayas,
Pero pag-abot nila sa Mindanao, wala sila makakonquer sa Mindanao. So that is why ang Mindanao subong kalabanan ng mga Muslim kaya wala maagaw sang mga Spaniards. So ang the rest, ang Manila, ang Luzon, kag Visayas, do kalabanan gid na conquer nila. So ang result ano? So nagsulod na ang Roman Catholic religion. So nagsulod na because dala sa mga Spaniards ang Roman Catholic religion. Bala nyo no, history, Philippine history. 333 years nga nag-reign sila dire sa Philippines. Tandaan nyo na mga estudyante, fresh pa sa inyo. 333 years nga nag-rule diri ang Spaniards, mga Padre Damaso, mga kay no limit ang hinakag el filibusterismo bala. So tandaan nyo na sa, makarelate ka mo sa akong nga ginahambal diri. So, tapos when the Spaniards conquered the Philippines, it were always followed by mass conversion of people to Roman Catholicism. So ang people, the mga tao were given two choices. Ano? Either you convert or you die. Taktayin man no? Either mapakonvert ka sa Roman Catholicism o kung mapatay ka sa espada. Because ang dala nila di, bla, tadong 3G, God, gold, and glory. Tandaan nyo na sa mga estudyante pa, mga bata-bataon pa. Natandaan pa na guro natin ng lesson sa aton sa Philippine history. So gindala diri sa Philippines ang Roman Catholicism. Kag, of course, kung hindi ka mapakonvert sa Roman Catholic, mapatay ikaw sa tunga time. Diba man sa itong gamit, day Magellan. So, ginconquer nila ang Philippines. Pero siyempre mga maisog sila ya. Sino nakapatay kay Magellan gani ah? Sila pula po man. Espada lang nila pula po. Igo si Magellan. Away sila duels na kadua. Amo na sa, kagula mo kung ang Mindanao. That's why mga Muslim subong sa Mindanao. Hindi sila basta-basta. Pero una man sila gilid sa Philippines. Naglapta. Pero atong original lagi diyang religion, ano? Animism. Mga diwatay, kag mga, ano? Mga anito, kag anita. Tandaan nyo na. So, kag subong arak pa na sila sa mga bukid-bukid. Amasan ng tabo sa tunga time. A third period, of course, will be present time Philippines where the dominant religion is the Roman Catholic. So, kamaturan gina siya, simpre sila na ang third period subong. So, naglaptag dyan ang Roman Catholicism sa Philippines. That's why gani, mas damo giman niya Roman Catholic sa Philippines. So, naman siya ang natabo. Kag, ang natabo man, release religious syncretism, the fusion of diverse religious beliefs and practices. Ang mga tao, mga animists, kita ang mga aton mga ninuno sa atong time pag-abot sa mga Spaniards, siyempre nagtudo sa sang Roman Catholic religion, pero hindi tama buyan ang aton nga mga kaugali, yung gidya nga mga belief system. Gusto yung mga ano pa kita, may babaylan pa. Oh, di ba? Sa babaylan no, wala na gitudo sang Roman Catholic ang babaylan, pero kami babaylan. Kaya because gani kita ang mga Filipino, ginfuse lang naton ang mga beliefs sang Roman Catholic, sang Christianity sa aton nga previous nga mga religion. Nasaway gina-adapta lang, sabay mga pamahiin pa kita, hindi ka magpanilig sa gabi, na diba si magwa ang higko, magtinlo ay mabalay. Tapos kung may patay, hindi ka magiyaw manok. Napagid mga mga belief system, mga superstitious beliefs ng mga Filipino. Inasa, dinagpisa na sa dito sa may animism. Kaya because we believe, nga tanan-tanan ng hangin, may espiritu. Pagwa mo, hindi ka magano, kaya basi hampakon ka sa hangin. Tandaan nyo na, hindi ka magwa kaya hampakon ka sa hangin. O diba? Grabe, wow. Very good. O may bulalakaw nga nagsinda sa imo, nagsinda sa bulalakaw. Mera mga mas na mga pagpati. Kag kita nga mga Christians, sometimes ara pa na. Kaya nga man gani, aton nga batasan, gina syncretism, gina same together with Cretans or Union of Cretans as ang original gina. Nga gin-combine naton ang mga different belief system, kag ginbutang naton sa isa ka belief. Kag gina sa natabo sa aton, bisan pa subong sa aton nga mga Christians, hindi madula-dula sa aton ang mga superstitious belief, mga pamahiin. Kaya nga man, original, amo na ya aton nga nga na-learn from the beginning. So, nitsinda nyo na nga man, tsaktoy man nga doon nadlukan pa ko sa ano man, sa magwa sa dulom. Bisan mga akong mga sapat-sapat, siyempre may aswang, basi may may kapre, may diwindi, manghihi ka mga lalaki, tabi-tabi lang, basi mga lalaki bala. Sa muna sa natabo. Galing of course, because of syncretism, gin-combined lang ang different beliefs. Kag hindi mabayaan ang sanguna nga mga belief system. Pag-abot sa Christianity, gintugang lang ang Christianity sa atong belief system. Natabo ini siya sa Old Testament, sa 2 Kings chapter 17. Kasi ito nga time na ang Northern Kingdom, sige lang
palipasan lang basta hindi ka makarelate, nami ko makabasa kang Bible, kaya makarelate sa akon nga ginhambal diri. Ang Northern Kingdom or the Kingdom of Israel, gin-conquer sang Assyria. Sang gin-conquer sang Assyria, ginpang-syafon nila ang mga inhabitants sa different, sa to Assyrian Empire, sila nagapang-conquer sa mga kingdoms. Kingdoms ang Israel, gin-conquer nila. Kapag sa iba naman itong kingdoms, ginasyafon nila. Kumaga, ang inhabitants sa Israel, dalon nila sa piyak nga kingdom. Ang dito naman sa kingdom, dalon sa Israel. Ginasyafon nila ang mga inhabitants. Paabot nila sa Israel karon, sang mga iban nga mga nasyon, damo ginbutang sila dito sa Israel. Tapos ang mga leon gaguluwa kag ginapangmatay ang mga tao. Singgil sila, hindi kami kabalo kung paano simbahon ang Diyos dire sa Israel. Basta kabalo mo. Nagtawag sang pare halin sa Israel, kadudoi tuduay kami paano magsimba sa Ginoo nga ginasimba sa sini nga duta. They worship the Lord sa verse 33 sang 2 Kings. They worship the Lord, but they also serve their own gods in accordance with the customs of the nations from which they had been brought. Nagasimba sila sa Ginoo, pero gasimba man sila sa ilaya kaugalingon nga religion. Nga halin sa ilagi dya, nga ginsuguran sa di sila nga lugar. To this day, they persist in their former practices. They neither worship the Lord nor adhere to the decrees and ordinances. So wala siya, nagasimba sila nga, duga honor lang sila, pero sa ilagapon nga religion ang ilagi na tuman. Verse 41, even while these people were worshiping the Lord, they were serving their idols. To this day, their children, grandchildren continue to do as their fathers did. So, muso na tabo, syncretism, in-combine ang belief system, kag hindi mabayaan ang aton nga mga nagligad, nga mga pagtuluohan. That's why sa aton dire sa Philippines, budlay-budlay, tuduan ang iban. Kasi hindi nila mabayaan ang ila former nga pagtuluohan. Kaya gusto nila is, idugang na balang, inyo balang nga tudlo, bala sa amon nga former nga belief. So, amon nagkakatabo sa aton. Kasi doon di kita mag-grow sa aton ng Christian faith. Kaya gusto niya aton ma-accept ng mga new things from the Lord. Kadto kita sa aton nga scripture, pag pamangkot ni Jesus Christ sa mga disciples, who do people say that I am? Sino ako sa iban nga mga tao hambal ni Jesus Christ? Pamangkot niya sa mga disciples. Jesus, they replied, some say John the Baptist. Hambal sa iban, ikaw si John the Baptist. Kaysa to sa nga time, si John the Baptist, ginpugutan na ulo ni King Herod. Tema na banhaw si John the Baptist kuno. Others say si Elijah, and still others Jeremiah and one of the prophets. So yun isang apat nga na-mention, John the Baptist, Elijah, Jeremiah, or other, one of the prophets, nagapakita nga si Jesus Christ at nga time, taas ang pagkilala sa iya. Pero wala nila gina-acknowledge nga si Jesus Christ ang Messiah nila. So kung anong tudlo ni Jesus Christ, ginabaton lang nila pero hindi nila ipag-give up ang ila former nga Judaism, former religious belief nila. The people just accepted him as one of the teachers and a miracle working man who can help them with their needs. Kung gutomon sila, kadtulan sila sa may gawali, no? Si Jesus Christ gawali mo, gapakaon pa sa 5,000 sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Di ba? Sa ginatag sang bata, pakaon ng 5,000. Pagka next day, minita man nila Jesus Christ, din si Jesus, ito nasa piyak nga, ano, bala, ginapangita nyo na ako, kaya bus na busog ka mo, saging pakaon ko sa inyo kagapon, sa mga tao. Tapos may mga masakiton, ginapadala kay Jesus Christ, mag-alayo, ganin, thank you. Talikodayon sila, wala sila makadumdum. Pero wala nila gina-accept si Jesus Christ as their Savior, as their Messiah. Basta yung makabulig lang si Jesus sa kabuhi ko, sa kabuhi nila sa tanga time, then they just accept Him. Basta hindi lang pagtanduga ang amon religion, religious belief. So idugang lang nila si Jesus Christ, ang mga maayo ginahimo ni Jesus Christ sa life nila, basta hindi lang pag-give up, hindi lang pag-give up ang amon former belief system. So sa tong time, religious syncretism ang nagkakatabo. Next, so that's why isa ka lesson mo kataton, those who don't have a personal and real encounter with Jesus will have misconception of who Jesus is. Sometimes, because gani wala pa kita maka-met gid kay Jesus Christ, hindi naton siya makilala, kag sometimes ginapanubo-nubo naton ang iya nga position sa aton life. Instead nga magiging Lord naton siya, nagiging good man lang siya sa aton, magiging Jenny lang sa aton, nga ma-pray lang kita, Lord Jesus, give me this, give me that. After that, wala na kita time sa pagbasa ng Bible, wala time sa pagpangamuyo, wala time sa pagsimba. Pero kung may problema, magpalapit na kay Lord. Lord, please, tagaay ko, Lord, buligi ko. So, we
became like those people nga nagsiling lang, nga nag-accept lang kay Jesus Christ as someone who can help in times of needs. Kamaturan si Jesus Christ makabulig sa times ng aton nga pagkinahanglan, di ba? So every time may needs kita, we pray and He, of course, answers our prayer according to His will. Pero sometimes, because sa naganay blado, ginahimo na lang naton ang Dios naton nga palangayuan sa nga aton nga pagkinahanglan sometimes. Nga kung siya naman nga mga ayo sa aton, hindi naton mahatag, no? Kung mga isang time sa aton, hindi kita kahatag sa isang time. Mas may time pa kita sa games kaysa sa social media. O, di ba? Wala kita time sa pagbasa ng Bible, sa pagpangamuyo. Taktugin mo, no? Grabe. Pagsindihan kami. Kami pagsindihan kita ni Lord, no? May pinangayo kita, tapos Lord mahatag mo sa aton, kasi may palangga kita niya. Mangayo naman sa aton, please, ikaw bisang 5 minutes lang. Gamay lang gani, ha? Kaya ikaw, ang Domingo, pihatag sa akon, di ta mahatag sa iya, no? Domingo, pila lang ka hours, 2 hours mo lang, no? 9:30 to 11:30. So, that is why gani kita nga matawin, kita mag-give up. Hindi tagid mahimo Jesus Christ as the Lord of our lives. Sa ka-example na sa chaos, kilala, bataan niya lang si Jesus Christ, pero pagid ma-encounter si Jesus Christ. So, kita man yung mga tao sometimes, kagdamo sa mga tao, nabataan lang nila si Jesus Christ, kaya ginawali sa mga pastor, ginawali sa mga pari, ginawali sa mga nagawali dira, ministro, about kay Jesus Christ, pero wala, hindi tanan may personal encounter sa kay Jesus Christ. So, that's why gani, gindugang lang nila ang knowledge nila about kay Jesus Christ, but they did not make Him the Lord of their lives. So, dapat may personal kita encounter kay Jesus Christ. Amen? Ari kita di, para may encounter si Jesus Christ. Ari diri mga young people, hindi tungod kay Manang Amena, pinalanggaon si Manang Amena, tungod sa akon nga close friend, pero gabay pa ari di sila to encounter Jesus Christ sa life nila. Amen? Gabay pa. So, kapati ako, I hope nga every one of us here ari diri para ma-encounter naton si Jesus Christ, para makilala pagid naton siya. Para kung pamangkutong kita, sino ba si Jesus sa imo life, makasabat kita sa insakto. Kag self-evaluation sa aton nga matanan, Jesus said, "But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" Ipamangkot sa mga disciples, "Kamu naman niya, sino naman ako para sa inyo? Ako bala isa lang ka tawo-tawo sa igad nga pwede lang palapitan, pangayuan kung may kinahanglanon kita?" O kung siya bala ang aton Lord. So ginapamangkot siya tanan nga mga disciples, "Who do you say I am?" Sino bala si Jesus sa aton nga life? Is He our Lord? Or is He just someone na pwede lang palapitan kung may kinahanglanon kita? This was the important question to which the previous one led. Ato gani, hambal sang ni Jesus Christ, hambal sa mga tao, sino ako? Pero sa inyo naman, sino ako? Hambal ni Jesus Christ. You have shared my life and received my teaching. Kamu nga nakabaton sang teaching ni Jesus Christ. Nakawitness kamo sa mga miracles na ginpanghimo. Kita sang mga milagro ginpanghimo ni Lord sa life naton. Kag of course, magitagaan kita sang gahom sa mga tagko nga gahom. Of course, may ara. Wala lang kita kabalo. You know better than the people around you. Kaya siyempre may mga opinion lang sila, batean lang nila. So, ang Jesus Christ, tell me plainly, who do you say I am? Ikaw, sino bala si Jesus Christ sa life nimo? So, sa inyo kaugalingon, sino bala si Jesus Christ sa life ninyo? Lord, gid man siya bala? Amen. Ang sabat ni Simon Peter, confession ni Peter, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Ikaw si Kristo, ang anak sang buhi nga Dios. Sabat ni Jesus Christ, Jesus replied, "Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Bulahan ikaw, Simon, nga anak ni Jonah, kay inisa ginpahayag sa imo, hindi sang tawo, kundi sang akon amay nga yara sa langit. Ang revelation niya ginatawag. Sino mga blessed? So Matthew 5:3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ang kita nga pagkabulahan ng mga tao gali naka-receive sang revelation of God. Sino ba si Jesus Christ sa ila nga life? So sila mga poor in spirit, nag-acknowledge nga kinahanglan nila si Jesus Christ. Nag-acknowledge nga si Jesus Christ gali dapat nila kilalahon. Kag revelation ni Lord
time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Ang mga butang about kay Jesus Christ, gina-reveal sang Diyos sa mga magagmay nga kabataan. Sino sila ang mga magagmay nga kabataan? Those who are poor in spirit, those who acknowledge their insufficiency, and therefore they need God. Ang mga tao nga nagasiling, hindi ako enough. Kag ang kinanglan ko si Jesus Christ. Yung mga nagasiling bala, pwede ko maluwas ang akong kaugalingon. Masimo lang ko sa insakto. Kung nagasiling ka na din, you don't need God. Kaya maluwas mo man imo kaugalingon. Sakto man, no? Maghimo ka man insakto, pwede ka maluwas. Kinanglan mo pa ang Diyos yung magluwas sa imo. Ikaw man makaluwas sa imo kaugalingon, di ba? But if you acknowledge that you are insufficient, bisan ano mo nga mga maayo, hindi gyapon takos, hindi gyapon makabayad sa kaluwasan nimo, kang makaluwas ng galisi mo si Jesus Christ, pagsalig lang pagtuo sa iya, then i-acknowledge mo that you are insufficient. Ang Dios mag-reveal sa imo sa mga butang nga dapat niya ihatag sa aton. Remember, sino mga little children? Kita yung mga bata. Ano batasan ang attitude ng bata? Oo. Ha? Dasig lang magsalig kag magpati, no? Ang balo mo lang yan. Ay, kagwapa ba sa imo? Ay, kagwapa ko yan. Di ba gamandayan ng mga batas na? Ang magkamba sila ibang nga tabo, law, ay, hindi gwapa pa ba ni mama? Di ba? Ay, kapati sila dayon mo. Kita naman niya, mga, may mga dasay na daman na balaan, hindi kita basta-basta dayon magpati sa ginahambal sa aton. That's why ganun may mabutang gusto i-reveal si Lord sa aton, hindi natin maintindihan. So, those people nga makabaton sang mga pagpanudlo sang Ginoo, ginapahayagan ni Lord sang iya pagikaw. Ginapakilala pagid ni Lord ang iya kaugalingon. God reveals more of Jesus to those who are humble enough to receive His words. Sino sila ang mga tao nga nakabaton kag nakilala gid nila si Jesus Christ? Padayon nga kilala nila si Jesus Christ, those people who are humble enough to receive His instructions. These are the people who have a childlike attitude, humble enough to listen to godly teachings and instructions. Nagapamati sa mga Diyos nun nga pagpanudlo kag mga instructions. So, gabay pa mangin bata kita, no? Gusto nyo man mangin bata? Kaangay sang bata? Hindi bata-bata, ha? Dahil ng bata-bata sa kaangay sang bata. Ang bata-bata yan, bisan edad mo yan, tapos wala kagapon buot. Wala. Ang kaangay sang bata naman niya, yung nagapaubos kag nagabaton sa mga pagpanudlo. Amo na sa yung taga Jesus Christ. Bulahan ang mga bata. Kato kita. Next verse. Isa-isa sa verse, no? The strong foundation. Matthew 16:18, and I tell you that you are Peter. Pagkatapos siya, you are the Christ, the Son of the living God. Sabat Jesus Christ, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail or overcome it. Nagasiling ako sa imo, ikaw Pedro, ikaw si Pedro, kag sa sini nga bato, I will build my church, ipatindog ko ang akon nga simbahan. Kag ang gate, pertahan sang impyerno, hindi makadaog batok sini. So, pamangkot, sino ni sang rock? Sino ni sang strong foundation? Sino ni sa inyo? May tatlo ka opinion. Opinion eh. First opinion, ang rock ni siya is Jesus Christ, kay siya ang strong foundation, di ba? Kadua ang opinion, si Pedro, nga mo iya sang Roman Catholic religion, nga si Pedro ya ang ila, nga rock. Kay dito ya si Pedro ginhatag ang yabi, so siya yung nag-uyapos ang yabi sa kaluwasan. So that is why, maintindihan natin, kung makasiling kita, ay makita natin nga si Pedro ila first Pope. So, manasa. Kaya tungod ganit diri, halin. Kaya gasin sila, si Pedro to yang itagaan ni Jesus Christ ang apostolic nga power, authority. Kaginpasa na sa mga Pope ng masang natabo. That's why gani ang Roman Catholic religion na ya, ang insakto. Kaya sila ya ang nakabaton lang sang yabi halin kay Jesus Christ. Kaya ining rock ni siya, si Pedro ini siya. Tagaan. So, that is why ang ila. Amo na sa. And then, kaga ang gates, sang Hades, sang hell will not overcome it. Ang pamangkot, sino ni ang strong foundation? Or ano ni siya ang strong foundation? Ang third gali, ang confession kuno ni Peter. First, si Jesus Christ. Kadua, si Pedro. Katatlo, ang confession kuno ni Pedro. Ang busiling sang rock. No? Ang strong foundation. Yung turuan ko ni siya, si Pedro sa amon nga, masteral study. Masteral, may era kami nga natawag nga exegesis. Kag literary and
grammatical context. Hinatunan ang Greek word, original, ang Bible, gisulat, ang New Testament, gisulat sa Greek, di ba? So medyo kung di ka makansindi, palipasa lang na yan. Pwede ka makapiyong-piyong na nakagrulo. Pero kung medyo makasunod ka mo gamay, pwede nisa. Ang Greek word, sang you are Peter, and upon this rock, so Petros kay epi tauti te Petra. Ang you is so, you are Peter, Petros. Ang Greek word sang Peter is Petros. Ang rock is Petra. Hamba nila, hamba sang mga pastors, ang Petros, dire halit ang petrology, study of mga rocks. Kay Petros is rock. So, Petros is rock, tapos si Petra is rock man. Hamba nila ang Petros, gamay nga bato. Hamba nila ang Petra, dako nga bato. So si Pedro, ang gamay nga bato. Ang dako nga bato nga si Petra, si Jesus Christ. So musilingon ang rock ni si Jesus Christ. Namuna ang ila interpretation. Pero tanaw na ito, sa mga ganang Petros kag Petra, no? Kita iyo, mabasa nyo? Mabasa nyo Petros kag Petra? Hindi. Kaya ang morphology niya, noun, nominative, singular, masculine. Ang Petros. Ang Petra naman niya, noun, dative, singular, feminine. Nakita nyo, di ba sa grammar, no, kung ang babae, dapat mag-take siya sang babae man nga pronoun. Kung si LJ, she, ginagamit natin, her. Di ba, sakto man, no? Kung lalaki naman, his or he, him, his. Di ba, muna sa ginagamit. Sa Greek, amo muna, kung babae, babae man ang ginagamit. Kung lalaki, pang lalaki man ang ginagamit. Ang Petros, masculine. So, lalaki, sige si Pedro. Ang Petra galing, feminine, babae gali. Singon, this Petra, hindi sa pwede maging si Jesus Christ kag si Pedro. Kaya man, feminine, ay masculine sila, lalaki sila dapat. Pero ang Petra niya, babae. Doy, ito ka. Muna ako na-discover ko na klase ako sa Greek language, sa basic Greek language lang sa no one. Amun nakita ko, wala, feminine gali ang Petra. So, busilingon, kaya nang tao tay ni sa, busilingon, mas preferably, gina-translate sa as that, kaya nag-upod ang duwa ka article ko na that. Busilingon ang meaning sini. The solid truth which was revealed by God to Simon Peter is the confession that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Amo na sayang strong foundation. Amo na namindra sang rock, amo sang mabakod nga solid truth nga ginatudlo sa mga nga gintudo ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. And you are Peter, and upon this rock or upon this solid foundation which you have confessed, which was revealed to you by the Father, dire ko patindog ang akon nga simbahan. Ang kamaturan nga Jesus Christ amo ang Kristo, kag siya ang anak sang libuhi nga Dios. So dire patindog ang simbahan ni Kristo. Ang kamaturan nga siya amo si Kristo, ang manluluwas kag ang anak sang Dios. Nako, ano sinta nyo? So masang dragagin patindog ang simbahan sa kamaturan nga si Kristo amo ang Misaya o kung ang manluluwas kag ang anak sang buhi nga Dios. That's why Jesus alone is the Christ, the Messiah, the Savior of all. Isa kabutang dire sa kamaturan si Kristo lamang ang Kristo or ang Misaya, manluluwas naton kag siya ang manluluwas sang tanan nga mga tao. Siya lamang ang makaluwas sa aton, hindi ang iban. Galing kita siyempre, natabo sa aton, balikan ta ang religious syncretism. Kung ano aton ginapatayan, damo kita sa mga ginapangamuyuan ng mga santos, di ba? Tapos abot ni Jesus Christ, gintugang ta Jesus Christ, pwede itong may sa pangamuyuan. Sakto gid man, no? Kung may time nga daw hindi ko mabaligya akon nga balay, pangamuyuan ko si San Vicente, si San kalipat na ko ang ligad, di ba? Tama ng mga Santos. Kondo daga pamigadong kabuhi ko, pangamuyuan ko si Santos. Amo ni si Santa Maria. Sino po to? Basta mo na. Kaya nga man, because of religious syncretism, instead nga, Jesus Christ ang manluluwas naton, siya gintugang lang sa naton, sa aton mga Diyos na ginapangamuyuan. Sa amin ta, nga man kita nga mga Filipino, tama, gito totoo dya, ka mga religious. Kaya nga man, upisa sa aton niya nga gisuguran, mga animist kataya, damo-damo ya aton niya mga espiritu, kag mga nga ginasimba, kag ginakilala. Pagabos ang Christianity, butangan taman ni Haris lang, munisa. Siya ni sang Dio ang santo nga maka-bless akon sa pangisdaan ko. Siya ni sang santo maka-bless akon nga uma. Siya ning santong bulig sa akon makapangita trabaho. Takto man no? Nabataan niyo na sa? Balaan niyo na. Karelate ka mo sa akon ginambal de. Oo, gabay pa. So natabo
si Jesus Christ, hindi na ang nangin manluluwas nga siya lang ato nga palapitan. So damo-damo kita sa may ginapalapitan nga iban. Because gani, amo na iya kita nga mga tao, we are animist. Mga animals, hindi man animals, animist. Lain ng animal ha, sa animist. No. So ang isa kamaturan nga tudlo ni Jesus Christ, gipatindog ang iya simbahan that He is alone is the Christ. He alone is the Christ. Siya lang ang manluluwas, siya lang ang Misaya, mo manluluwas gani gyapon sa Jewish people, kag siya ang manluluwas sang tanan nga mga tawo. He is not just a savior, but he is the savior. Sakto no? He is not just a savior, hindi siya isa lang sa mga manluluwas, but he is the savior. Siya lang ang makaluwas sa aton. There is no other name given under heaven given to men. Ano kani? Nalipat ako sa atong memory verse ba? Acts 4:12. For there is no other name given among men under heaven giving among men whereby we must be saved or by which we must be saved. So wala na sa iban nga ngalan ginahatag si dalom sang langit para makaluwas sa aton ang ngalan namang Kristo Jesus. He does not just show the way. Hindi lang siya nagapakita sang dalan sa aton, but He is the way. He does not just tell the truth. He is the truth. He does not just give life. He is life. Takdi mo no? Hindi lang siya nagatudlo sa aton sang dalan pakadto sa Dios, siya mismo ang dalan pakadto sa Dios. Hindi lang siya ang nagasugid sa aton sang kamaturan, siya mismo ang kamaturan. Kag hindi lang siya nagahatag sang kabuhi, siya mismo ang kabuhi naton. Kasi magani siya lang ang makaluwas sa aton tanan. Kasi gani ang isa bala ka mga butang bataan ko. Kanya-kanya ni kaluwasan, wala na kaluwasan. Ikaw man lang yung makaluwas imo ko galingon. Di ba mo na o do na sindan ko ang meaning sina nga imo personal relation kay Lord makaluwas sa imo. Pero actually hindi, si Lord lang ang makaluwas sa imo. Bisan ano pa ya himuon nimo nga maayo nga butang, hindi ka maluwas sa imo maayo nga butang, sa imo hinmayong hinimuan. Kung hindi ka magsalig sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, hindi ka gid maluwas. Nakita ba, for by faith, for by grace, you have been saved through faith. It is not of yourselves, it is the gift of God. Wala sa may makapabugal sa aton, sa yatubangan. Siya lang makaluwas sa aton. He saves us from sin and its punishment. Giluwas kita na Jesus Christ sa sala naton, di ba? Damo kita sala, mga makasasala kita tanan. But then ginaluwas kita niya dira, kag sa punishment sang sin. Grabe konsekwensya sa sala, no? Tanan nga sala ginhimo naton may konsekwensya, hindi kita makapalagyo sa konsekwensya. That's why nagapalagyo kita sa sala. Kung nagapalagyo sa sala, hindi kita palagyo ano. Nagalikaw sa paghimo sang sala. Kay bala naton, makasala ikaw may konsekwensya maabot sa life naton. Di ba? Although hindi ka man niya madula sa kamusang Dios, pero ang konsekwensya galing maabot gid sa aton. But then Jesus Christ nagaluwas sa aton yung mga sala kag sa punishment sang sala. He delivers us from selfishness and pride. Kapati ka muna, si Kristo nagaluwas sa aton nga pagka-selfish, kag sa aton nga bugal. Topic na aton nagligad to, diba, sa Young Prof nga fellowship. Isagid sa mga pinakabudlay nga sala. I-centered, diba? I-centered life. Pride, sin. Pero si Jesus Christ nag-deliver, ginaluwas kita niya sa aton nga selfishness because He is selfless. Si Kristo is selfless. And He heals us from sicknesses and bitterness. Taktig ba no? Si Jesus Christ nagaluwas sa aton, nagaayo sa aton nga mga masakit. Kasi kung may masakit ka, pray ka, ginaayo ka. And He also heals us from our bitterness. Why is it there are wars? Why is it there are conflicts? Why is it there are, war kag battles ag away bisan pa sa mga Christians? Nga man damo away bisan mga Kristohanon, bisan mag-utod ha, nga ginaaway mag-aaway gyapon ha. Because gani, one of the reasons is that because of bitterness sa heart. Damo kasakit daw, kung sakit imo heart, maaway ka sa iban or makasakit sa aton heart ginapagwa nato na mo, di ba? Kag ang ato nga sugiran siyempre, kung di ka makapugong, masakitan man siya, mabitter man yung heart. So, gid man sa piyak mabitter sa daw kaangay sang poison, nga naga-cause sang bitterness sa kada tagi pusoon. So, kung may bitterness ang heart, isang palapitan natin, number one palapitan natin si Lord kasi siya nag-aayaw sa aton nga bitterness. Amen. Tuduan niya kita magpatawad sang sala naton, kag sang sala sang iban nga mga tao. Amen.
Kapati ka mo that He heals us sa atong nga bitterness. Amo ko ganin mo, praise Lord, uligi ko, hindi ko pa kaya ba? Sakit-sakit pa akong tagipusoon niya. Ayuha ako, please. Ano nga prayer kay Lord? Siyempre, because I understand that He heals the bitterness of the heart. We do not just add Him to our list of idols. He is our only Lord. Mula ta si Jesus gindugang sa aton listahan sa mga ginasimba-simba naton nga Mades Dios, kundi ginihimo aton siya nga siyang Ginoo sa aton nga kabugasan nga kabuhi. Amen. Wala ta ginadugang no. Pero sa world, bala nyo niya, kita ini sa ay. Kita ini sa internet. Coexist. Ang sea na nga may crescent nga moon kag may star, nag-symbolize sa Islam. Tapos sinasang balay ng peace symbol. So, una ko na world peace. Tapos sinasama niya ang gender equality. Ang ginamayang hexagram, Judaism. Tama sa religion sang Tapos sinayang nga may sa babaw, pentagram, that is paganism. Okay damo makasimba ka sang bisan sino lang nga Dios. Tapos yun naman yung ang yin yang, Chinese Taoism. Tapos ang cross, of course, Christianity. Ang Manila, these religions can coexist. Maka-unite, pwede mo sila masimpon, tanan. Kaya isa lang, tanan nga Diyos ang ginasimba. Kasi gani ang mga ginapati na. But Christianity said, Jesus said, I am the only way by Jesus Christ. Siya lamang dalan, kamaturan kag ang kabuhi. Siya lang. Wala tayong nadugang sa aton nga mga former nga beliefs, No, sige lang, patihan ko si Christ, patihan ko lang niya ako man nga kaugalingon. Hindi. Gina-give up nato na aton nga old beliefs, kag ginabato nato na si Jesus Christ nga siya lamang ang aton nga Lord. Kag iyang maginatudlo dira sa iyang nga mga pulong. Kaya hindi gusto ni Lord ang syncretism. So, hindi pwede dugang-duga ginhimo ta si Christ nga siya lang aton nga Ginoo. Kag ay nadula. May isa pa di ka slide supposedly. Tandaan niyo kung anong slide to. Tandaan niyo anong sabat ni Christ ni Pedro. You are the Christ, the Son of the living God. He is the Son of the living God. Anong busilingon sa Son of the living God? That is nothing is impossible with Jesus because He is the Son of God. Kapati man that nothing is impossible with the Lord, nga ginaalagad naton subong, nga ginasimba naton subong. He has the attribute of the omnipresent, omniscient, and omnipotent God. Ang Dios nga amo ang present sa tanan nga lugar, tanan nga time. He is omniscient, nakabalo sang tanan nga butang, and omnipotent, He is powerful, all-powerful, is the same ang attribute nga ara kay Jesus Christ ang Ginoo nga ginasimba naton. Therefore, wala sang imposible sa iya. If we are founded in Him, the gates of hell will never prevail against us. Kung ikaw tutuod nga napundar kay Jesus Christ, kag sa kamaturan nga siya ang Kristo, manluluwas ni mo kag He is the Son of God, wala sang may makaprevail sa imo. First, problems will not triumph over you. Ang problema, hindi ka ma-overwhelm sang problem, kay galit yung balan mo kay Jesus Christ, ara sa imo. He is your Lord. Kag nothing is impossible with Him. Kung hindi ka mo kumisido, nga wala sa imposible kay Lord, kay Jesus Christ, sorrow will not drown us. Ang mga kasubo sa aton, mga tagipusoon sa aton kabuhi, hindi makalumos sa aton, bala aton, siya ang makabulig sa aton. Nothing is impossible with Him. Bitterness will not consume us, but aton, He heals our bitterness. And the world cannot overcome us because we have Jesus Christ. Hindi pa ka mo magpalapit kay Jesus Christ, magtugyan sa kabugusan, let us surrender our whole life kay Jesus Christ. Kaya wala na sa'yo makatupong sa iya. Amen. Kag atong ginhimo subong, this is not a waste. This is not a waste. Hamba nila waste of time. Nga pungko-pungko propamati da kay pastor, hindi, this is not a waste of time. We come to know Jesus Christ. Kag gina-reveal ni Lord padayon ang iya ang Jesus Christ sa aton kabuhi para mangin mabakod kita sa aton nga pagtuo. Amen. So kung may problema ka, palapit kay Jesus Christ. Kung nakasubo ikaw, palapit kay Jesus Christ. Kung bitter imo heart, palapit kay Jesus. Kung ang kalibutan nag-overwhelm sa imo, palapit kay Jesus Christ. He alone is trustworthy. Siya ang Ginoo nga masaligan naton sa tanan nga butang. Amen? Amen? Sige, matindo kita. Lang asta ako nga share.
kag daw medyo, may mga butanga, naga-doubt, kaga mga problema, mga kasubo, mga kasakit sa tagipusoon nga, nabatsagan naton. Palapit kita kay Jesus Christ because nothing is impossible with Him. God, we come before your presence kag napasalamat sa pag-remind sa liwat sa amon that Jesus Christ is our Savior. He is the only Savior. Kag Lord, He is the Son of God. Nothing is impossible with Him. Kagani subong ginang Dios, tagay kami sang Espiritu nga mapinaubuson. Kabalo magpaubos sa amon tagsa kaugalingon, Lord. Bisang kabalo ginang Dios mag-present sang amon nga burden sa tagsa amon ka heart. Kagaya I'm praying, Father God, that you will heal us, Lord. Pangabay ako, Father God, nga ang imo ginis pagtandog sa amon nga kabuhi, Lord God. May mga masakit man kami ginin Diyos, we ask God for your healing nga mag-flow ginin Diyos sa tagsa sa amon. Mayroon kami sa kasubo, kaya sakit sa amon tagipuso, we are also ask for your healing, Lord. You are God. Nga hindi magpabaya sa amon ginin Diyos. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I
nagsasamon, Lord. Yes. Padayon gining Diyos sa magabuhi, Lord God, nga malipay ka sa amon ang kinabuhi. Malipay ka namon, Lord God, sa tanan namon ang ginahimo, ginang Diyos. Kasi tuloy kami padayon ginoo. Teach us, Lord God, your ways, Lord. Tuloy kami sang dapat naman paghahimo so that we will be a blessing sa iba niyang mga tao, sa mga tao nga sa amon nga palibot. Padayon ka mag-work sa amon, ginang Diyos, bisang pasing ang iglesia. Padayon ko yung bless, Father God. Padayon i-bless yung iglesia, ginang Diyos. Nag-iniginig ka maging padayon, ginang kasanag, ginang kapawa, ginang Lord God, sa mga tao sa palibot, ginang Diyos. And they will acknowledge that you are in this place, Lord. They will see that you are in this place, Lord God. Padayon tutuan mo kami bilang mga kanakan mo. Salamat sa imong ayaw katutong. All the praises, the glory, the thanksgiving, and the honor belong to you alone. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen.